everyone! So this is just a quick follow-up vlog regarding my China travel kasi marami talaga nagtatanong kung magkano ba yung ginastos ko for my solo travel in China last August, September 2025, and ngayon lang talaga ako nagkaroon ng time to actually give you guys an update kasi after ng China travel ko last September, November, umalis din kami for Korea for a month and kinasal kasi kami doon. So basically, this is just a quick vlog to run through kung ano ba yung mga expenses na nagastos ko dito sa China travel. Basically, maglalagay na lang ako ng references dito sa gilid. But meron kasi akong kinyip na Google Sheet for this travel and dito ko naman na-track lahat. As for the expense with my food budget, transpo budget, and activities, naka-monitor yan dun sa Alipay ko. Kung makikita nyo kasi, nakikita ba dito? Hold on. Ayan, ito yung Alipay app ko. Tapos kung sa transactions kasi, meron siyang history wherein you can filter yung mga naging expense mo. So, dito sa quick filter, meron dyan expenses. Tapos sa baba, pipiliin mo sa food, transportation, and sa travel. So, finilter ko lang to para makuha ko yung total expense ko sa China travel ko. And since wala naman talaga akong ginastos na any cash during my travel in China, gamit ko lang talaga is Alipay. Basically, China is really a cashless nation. Hindi mo na talaga kailangan mag-withdraw pa ng pera doon. Just set up your Alipay or yung Weixin or WeChat Pay, then you're good to go. Ayan. So, dito ako titingin sa main screen ko kasi nandito yung Google Sheet ko. So, yung travel date ko is from August 30 to September 5. Pero yung 30 kasi yun na yung flight ko going to China. And ang dating ko kasi August 31 na madaling araw. So, basically, tapon na yung August 30. So, this is around 6 days travel in China. Alright, so ayoko na kayong mabore dito sa mga introduction ko. But if you have any questions, kindly leave it down in the comment section. And here is the breakdown of my expense sa China travel ko. Basically, yung travel expense ko sa China, hinati ko na siya sa dalawa. Meron kasi ako mga pre-departure expense. Basically, yun yung mga ginastos ko bago pa man ako umalis papuntang China. And yung isang part naman is yung mga ginastos ko na while I'm in China. Okay? So, sa pre-departure expense ko, unang-una sa list ko is yung flight booking, syempre. So, yung flight ko, round trip na to, it cost 3,967 pesos. So, every time nagbubook kasi ako ng flight, during piso sale, yung flight lang mismo yung binabayaran ko. Hiwala yung baggage allowance and travel tax. Because those things, pwede ko naman siya bayaran along the way. So, sinisecure ko lang talaga yung flight ko or yung travel ko whenever I book. Then later on, ito na. Susunod na yung baggage allowance. Baggage allowance, I paid 2,500. Round trip na rin to. And then travel tax, 1,650 pesos. So next naman yung binayad ko sa visa processing ko sa China, it's 2,900. And then yung accommodation ko sa Shanghai na one day, yung malapit sa Pudong Airport, which is yung Shanghai Linting Holiday Hotel, ang binayaran ko doon is 1,458 pesos per night. Pero meron na siyang kasamang buffet breakfast. Yan. So, after nun, the following day, nag-transfer na ako sa next hotel ko, which is dun sa pinaka main city ng Shanghai, which is yung Shanghai Yuhang Hotel. Ang binayaran ko for 2 days dun is 3,145 pesos. And then next, yung hotel ko naman to sa Nanjing for 2 days. Okay? Ang binayaran ko sa hotel ko sa Nanjing is 1,837 pesos. So next, pagbalik ko sa Shanghai, nagbook ulit ako sa Shanghai Yuhang Hotel for another day prior to my departure. So ang binayaran ko na dito is 1,068 pesos. Right? And then for the SIM card with 5 gig for 7 days na nilagay ko sa backup phone ko, ang binayaran ko lang doon is 298 pesos. And then yung eSIM ko naman na nandito sa iPhone ko, ang binayaran ko doon is 400 pesos. So, all of this, ito yung mga expenses na binayaran ko before I leave for China or prior to my travel. Inunti-unti ko to guys bayaran ha. Hindi yan isang bagsakan. Like kunyari yung flight ko, binayaran ko nung May, yung baggage allowance and travel tax last June, yung accommodation, August ko na rin siya binayaran. So, as in staggered ko yan binubuo bago sa pag-alis ko. Kaya hindi ako umaalis ng next month agad yung travel ko. Hindi. It comes with thorough preparation bago ako umalis para hindi masakit or mabigla. Okay? So, ang total na ginastos ko prior to my departure is nasa 19,225 pesos.
Okay? And then, ang next naman natin isusunod, yung mga ginastos ko na or pocket money ko habang nandun ako sa China. So, this only includes yung mga food, transportation, activities, and yun lang. Pasalubong, labas na yun sa budget kasi iba-iba naman din tayo ng style sa pagbili ng mga pasalubong. Sa pasalubong kasi hindi na rin talaga ako masyadong gumagastos. More on, nag-grocery ako kung nasang bansa ako nandun and binibili ko yung mga spices, mga sauces na hindi available dito sa atin sa Pilipinas. Yun yung mahilig kong bilhin sa ibang bansa. And here is the breakdown of that expense. Okay, so first yung HSR or high-speed railway ticket ko from Shanghai to Nanjing, I spent 1,074 pesos. And then next, yung HSR ko ulit, from Nanjing naman to China pabalik, ang binayaran ko doon is 1,400 pesos. And then yung binayaran kong entrance fee sa New Shaoshan Cultural Park o doon sa may Osnisa Palace or Underground Temple, ayan, ang binayaran ko is 1,385 pesos. Okay? So, for the food budget naman, according sa Alipay, yung nagastos ko all throughout the 6 days is nasa 5,300 pesos. Okay? And then, sa transpo budget naman, ito guys, medyo talaga malaki yung nagastos ko sa transpo at hindi ko inakala kasi nagsasubway din naman ako. But since kasi mali talaga yung travel date ko na summer, sobrang init, kaya kahit minsan gusto ko maglakad or gusto ko na lang mag-subway, hindi ko talaga siya nagagawa kasi nga sobrang init, nakaka-exhaust yung init. Imagine nyo yung summer sa Pilipinas, ganun yung temperature doon, nasa 31 to 35 degrees. Kaya I suggest iwasan nyo talaga mag-travel sa China ng summer kasi more on mapapagastos tayo sa transportation kasi panay ako book ng Didi or parang Grab yun sa atin. And sino ba naman gusto talaga maglakad ng mainit, diba? Wala naman. Ayun, so medyo lumaki yung budget ko sa transportation. Though hindi naman siya ganun kalaki. Kasi kung sa akin, parang medyo so-so pa rin naman to. Kasi mura lang talaga yung Didi sa China. Very affordable siya kumpara natin sa mga Grab dito. Kasi puro e-car naman yung Didi nila doon. So, I think kaya medyo nagagawa nilang mas mura yung Didi or Grab nila doon. So, sa lahat na to, sa Didi, pati sa Subway, ang ginastos ko is nasa 3,235 pesos lang. Diba? Pwede na rin. And then for activities, ito yung mga entrance fee. Like, yung pinuntahan ko sa may Confucius Temple, mga ganyan yung entrance doon. Tapos yung narentahan kong luggage deposit or yung luggage na locker, ayan, andito lahat yon. So, nilagay ko sila sa isang category which is activities. Ang ginastos ko dito is 1,384 pesos. Right? So, overall, ang ginastos ko, transpo food, activities, is nasa 13,867 pesos. Right? So, overall, eto na. Eto na. Overall, ang ginastos ko sa China, covered na lahat. Flight, visa, accommodation, food, transpo, and others. Ayan, lahat-lahat. Ang ginastos ko lang is 33,092 pesos. Ayan. So, mura ba para sa inyo? I-comment nyo nga kung anong thoughts nyo, kung mura ba to or mahal. But you know, overall, despite this expense na nagastos sa China, it's still one of the best country na napuntahan ko so far. So, I've been to 9 other countries pa, but China talaga is really on top of my list. Not because maganda lang siya, but yeah, maganda siya, but still, very affordable din talaga puntahan yung China. Unlike yung mga other counterparts nila, like Hong Kong, diba? Medyo mahal din ang Hong Kong. Ang China, it's affordable as long as you know saan mo dadalhin yung pera mo or kung paano mo gagastusin yung pera mo. And usually, hindi talaga ako bumabalik sa bansang napuntahan ko na. But, with China, talaga naiisip ko talaga yung sarili ko in the future, bumalik-balik doon at i-visit naman yung iba't ibang cities sa China. Like, for this travel, ang napuntahan ko lang kasi is Shanghai and Nanjing. And then, eventually, malay nyo, sa next balik, makapunta naman ako sana sa Beijing, doon sa may Avatar City. Ano ang tawag doon? Sa Zhangjiajie. Ayun, Zhangjiajie. Ang pinaka gusto ko talagang puntahan sa China is Harbin, China. Though, alam naman natin na walang direct flight from the Philippines, but I'm really hoping na sana eventually pag nagkaroon tayo ng
budget, ganyan, makapunta rin tayo doon. So yeah, ito yung naging expense ko sa China, and I hope itong video na to nakatulong sa inyo sa preparation nyo para sa future travel nyo sa China. And it's really a must visit country, guys. Ang next destination ko for my solo travel is Vietnam. Aalis na ako 2 weeks pa. 2 weeks from now, yes. And i-vlog ko rin yung experience ko na yun. Kaya kung gusto nyo pa ako mapanood ulit sa solo travel ko sa Vietnam, pwede kayong mag-subscribe sa akin at i-click nyo yung notification bell para ma-notify kayo once ma-upload ko na yung video. And sana lang talaga makapag-upload ako agad and ma-share ko sa inyo yung journey ko sa Vietnam. So, I guess yun lang. Ayoko na humahaba na tong video na to, kaya tatapusin ko na. Kindly like and subscribe na lang kung nagustuhan nyo yung video na to dito. And bye!